Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Umaga Pilipinas, no? Huwag niyo pong kakalimutan, ingat buhay para sa hanap buhay. Nalagdaan na po bilang batas ng ating Pangulo nung Biyernes lamang ang RA 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act or yung tinatawag nating Bayanihan 2. Ngayon po, simulan po natin ang pagdidiscuss ng ilan sa mga salient points ng batas. Medyo mahaba po yung batas, mas mahaba kaysa sa Bayanihan 1. So para ngayon po, lilimitahan namin yung mga salient points doon sa number 1, saan mapupunta ang pondo at ano yung mga benepisyong maibibigay natin sa mga health workers. Hugas, iwas. Non-teaching personnel kasama ang part-time faculty or non-permanent teaching personnel sa private institutions at part-time faculty sa SUCs. 1 bilyon po bilang karagdagang scholarship funds ng TESDA. 6 na bilyon para pondohan ang mga programa ng DSWD kasama na rito ang emergency subsidy ng mga lugar na mapapasailalim po ng granular lockdown. So may ayuda po yung mga nasa granular lockdowns. 4 billion po para sa Digital Education Information Technology and Digital Infrastructure and Alternative Learning Modalities ng DepEd. 180 million po para sa allowances ng ating national athletes at coaches. 820 million para sa repatriation-related expenses, kasama rin ang shipment ng remains at cremation ng mga kababayan natin na namatay dahil po sa COVID-19. 4 na bilyon po para sa sektor ng turismo. 4.5 billion po para sa pagpapatayo at maintenance ng isolation facilities. Meron din linaan na 10 million para sa COVID-19 research, 15 million para sa pagpapatayo ng Computational Research Laboratory ng UP Department of Mathematics. Makakatulong ito sa pagpoproseso ng big data analysis para sa COVID-19 at iba pang mga pandemic research. 10 billion naman po ang nilaan para sa COVID-19 testing at pagbili ng COVID-19 medication at vaccine. Pinapayagan ang Presidente na mag-realign at mag-reprogram ng pondo from programs, activities, projects na hindi nagagamit dahil sa COVID-19. Pwede itong gamitin sa mga sumusunod na priority programs, pagbibili po ng PPE para sa health workers at iba pang frontliners, pagtayo ng isolation at treatment facilities, pagtayo ng field hospitals, pagbili ng vaccine o gamot para sa COVID-19, pag-hire ng health workers at pagbibigay ng mga benepisyo. Pag-test po sa COVID-19, subsidy para sa COVID-19 positive patients na inadmit sa mga isolation centers. Tungkol naman po sa deployment ng Critical Information and Communications Technology ICT infrastructure, pansamantalang sinuspinde ang requirement na pagkuha ng permit at clearances para sa pagtayo ng telecommunications at internet infrastructures. Ibig sabihin po, mapapabilis yung pagtatayo ng mga telecoms towers para po magkaroon ng malaking improvement sa cellular at sa internet service natin. Sa mga susunod na mga press briefing po, hihimay-himayin pa rin natin ang laman po ng Bayanihan 2 Act. Samantala, balitang IATF naman po tayo. Ito pong ilang mahalagang punto na inaprubahan ng mga miyembro ng IATF noong Huwebes at 10 ng Setyembre. Una, ang pag-adapt ng mga rekomendasyon ng Department of Information and Communication Technology. Ilan sa mga ito ay ang pag-amenda sa mga sumusunod na napagkasunduan kaugnay ng paggamit ng staysafe.ph. Kapag isapinal na po ang Memorandum of Agreement o iba pang agreement na sa pagitan ng Multi-SIS Technology Corporation at ang Department of Health, ang DOH ang maging designated Personal Information Controller. Ang GPS function para sa contact tracers ay dapat
pwedeng ma-enable at lahat at iba pang agreement ay valid at binding pa rin. Kaugnay nito, ang training, integration at paggamit ng Stay Safe PH at ang COVID-19 Data Repository System ay dapat i-incorporate sa COVID-19 response, partikular sa response ng local government units. Pangalawa, ang Rapid Pass Technical Working Group ay inatasan na mag-reconvene at gumawa ng mga polisiya at procedures ng Enhanced Rapid Pass System. Inaprubahan din po ng IATF ang standardization ng reporting at accountabilities para sa management ng COVID-19 cases at reporting sa DOH Information System. Ito po yung mga specifics. No? Ang pag-report at pag-manage ng COVID-19 cases ay dapat nakabase sa current address sa oras ng konsultasyon saan man ang kanilang permanent address. Ang locally stranded individuals ay dapat itag, i-report at i-manage ng tatanggap na LGU at magpapadalang LGU ay dapat sabihan na tumulong sa contact tracing. Sa mga pagkakataon na may COVID-19 cases na nakatira sa higit isang current address, ang mga ito ay dapat i-report at i-manage sa address kung saan ito currently isolated or quarantined. Ang pag-report ng mga kasong walang full address ay base sa lokasyon ng Disease Reporting Unit at ang impormasyon ay dapat i-update ng DRU sa case management. Panglima, ang mga kaso ay automatically tagged sa Official Information System ayon sa mga nabanggit na mga patakaran. Kung may conflict sa reporting, dapat makipag-coordinate ang LGU sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, RESU, o Department of Health para matugunan ang reporting ng cases. Pang-anim, dapat siguraduhin ng lahat ng DRUs ang timely updating ng patient information sa DOH Information System, especially ang nag-update ng current address, health status, kung asymptomatic, mild, moderate, severe, or critical, or outcome, active death recovery, ng case sa health facilities o LGU, at updating ng test results at status bilang confirmed case. Pangpito, tiyakin ng DILG na ang LGU ay susunod sa tagging, reporting at management ng COVID cases. Binigyan din ng ratifikasyon ang mga sumusunod na desisyon ng IATF Technical Working Group. Una, inadapt ang antigen screening protocol for domestic air travel ayon sa rekomendasyon ng Department of Transportation, subject sa approval ng paggamit ng antigen for travel purposes at subject sa alignment ng final DOH protocols. Kaya ang DOH ay inatasan na incorporate ang supplementary use ng antigen testing sa lahat ng domestic travel. Pangalawa, in-endorse ng IATF ang pagsasagawa ng measles, rubella, and oral polio vaccine supplemental immunization activities ng DOH, yung bakuna po. No? Kaugnay dito, pinapayagan ng mga health personnel na magsagawa ng immunization activities regardless kung anuman ang community quarantine status sa lugar kung saan ito isasagawa. Ang LGUs ay hinihikayat na suportahan ang immunization activity para masiguro na mapigilan ang transmission ng tigdas at polio. Inamendehan po ng ang Omnibus Guidelines for the Implementation of Community Quarantine at isinama o idinagdag ang markets of specialized programs ng Department of Tourism sa mga exempted sa mga hotel or accommodation establishments na pinapayagang mag-operate. Hintayin lang po natin ang guidelines na ilalabas ng DOT tungkol dito, pero kasama po dito yung tinatawag na staycation sa Metro Manila, bagaman tayo po ay nasa GCQ. Idinagdag din na ang operation ng ancillary establishments sa loob ng premises kagaya ng restaurants, cafes, bars, gyms, spa, etc. sa mga hotels po ay govern ng Omnibus Guidelines at issuances ng iba pang national agencies. Pumunta naman po tayo ngayon sa ating COVID-19 updates. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins University. Mahigit 28 milyon or 28,884,553 kaso ng COVID-19 sa buong mundo na po ngayon. Merong mahigit na 900 naman or 922,212 ang binawian ng buhay dahil dito. Namumuna pa rin po ang Estados Unidos, pangalawa ang India,
na sinusundan ng Brazil, Russia at Peru. Ang Amerika po ngayon, 6,517,327 cases, 194,036 deaths. Ang India, 4,754,356, 78,586 deaths. Ang Brazil po, 4,330,455, 131,625 deaths. Ang Russia po ay 1,059,024 with 18,517 deaths. Ang Peru ay 722,832 with 30,526 deaths. Sa Pilipinas po, ang kaso natin ay 261,216. Ang mga namatay po ay 4,371. Bahagyang tumaas po ang ating mortality rate from 1.6 naging 1.7. Meron na po tayong 2,885,672 na mga individual na na-test sa pamamagitan po ng PCR. Ito po ay isinagawa sa 92 licensed RT-PCR laboratories at 29 licensed gene expert laboratories. Ang aktibong mga kaso po ngayon sa bansa natin ng COVID ay 49,277. 8.8% po ay asymptomatic. 87.6% o talaga naman pong overwhelming majority are mild. Ang severe po ay 1.4% lamang at ang critical ay 2.2%. Ang recoveries po natin,